Sa video, hindi yan talaga yung totoong kulay niya. Mas maganda sa actual eh. Mas dark eh. Tataka nga ako eh. So, ibig sabihin sablay yung camera ko. Tingnan natin ako. Hindi rin yan. Hindi yan ang totoong kulay. Kasi, sa actual, maganda yung kulay sa actual eh. Ito naman kay Sarento Duke. Sarento Duke kasi nakakaya naman. Ang ganda-ganda nung chassis niya at yung tangke. Yung mga engine cover tsaka yung half A hindi ko pipinturahan. Sayang naman siyempre, di ba? Pangit pa rin. Yung rim niya, stock rim pa rin yun. Nakitang-kita yung mga kalawang. Pero kakaskasi ko yan mamaya. Sa ilalim lang naman yan eh. Tapos ito kay Papa Marky. Instead of lilihain, strip ko na yan todo. Kasi yung stock na pintura niya, napakalambot. Liha lang ginamit yun, natatanggal. So itodo ko na. Kasi kung tapalan ko lang yan, pag tagal-tagal eh, kaskas din. So ito pag natapos ko na to, maparayos ito bukas para kay Sarento. And yung candy tone na ni Papa Marky, nagawa na rin para masimbulan ko na siya. Actually may idea na ako dito eh, kay Katana. So na-imaginein mo, very rare ang motor na to, Suzuki Katana, no? Halos kumpleto, dapat resto mode na lang ito eh. Halos kumpleto yung pyesa niya, side cover lang wala. And also biliyahin niya ay ano ba to? 22,000 o 221,000? Kasi ito yung ano, ito yung umaandar eh. Napakababa ng miliyahe, no? Kasi napakagandang motor at saka yung version niya pala ay 750 pala ito kasi kala ko 400 eh. Ang version na Shark, tapos yung chassis na nandito yung chassis 750. Pero yung isang chassis na nandito, 650 yun. So, mali pala ako, no? Anyway, halos kompleto naman siya. Una kong gagawin dyan ay nakakadalawang araw na akong puro plano at layout sa kay Katana. Pero may nabuo na akong layout para sa kanya. So, naaral ko na paano ko gagawin yun dito sa upuan, saka sa tangke. At saka dito sa ilalim, no? Sa may part ng side cover. Meron na akong siguradong layout na susundin. Ayan. Dali. Itong mga white side wall na yan kay Papa Marky yan. So, kinusus ko ang tendency, babalutan ko ng dyaryo mamaya para habang hindi pa siya gagamitin, huwag dumumi kasi ang bilis dumumi nung puti, yung white side wall eh. So ayan po siya, no? Kung nakikita niyo mga kaibigan, ay bumbu po yan, Suzuki Katana 750S. Yan. Model niya. Halos nakakapanghinayang na putulin lahat, palitan putulin. Nakakapanghinayang kasi bumbu siya, side cover lang ang wala. Pero ang gusto po nung mayari, si Sarento, gusto ni Sarento ay yung mga classic design niya, maliit na headlight, low-rise handlebar, and yung upuan na parang Street Fighter na, pero hindi Street Fighter ang gagawin ko. The usual na classic na seat na U-bend ginagawa ko. And also, dual sport na real tire, and also dual sport na sa harap din. The problem is, yung harap ay 16. Ang pinakamalaki na 16, budget-wise is Dura na 110 by 90 by 16. So, papasok naman yun, mataas yung by 90 kasi dito, 2.5 lang yung rim niya, no? So, pag 130, masyadong malaki. So, eksakto lang natin lalagay ko lang siya sa 130 by 80 by 17. So, marami sa market yan. Actually, mura lang. Hindi muna ka magsisingko kasi ang tawag dito, yung murang dual sport lang muna yung kakapitan natin. Saan tayo mag-upgrade ng mamahaling gulo kasi pamay mali yung may kabit kong gulong eh. Or hindi maganda, or
2.5 kakabitan ko 140, baka sumablay. O 2.5 kakabitan ko ng 150, baka hindi rin ubra. Hindi bumuka, no? So right now, since naka 2.5 siya, bubuka yan sa 130. Okay, yung upuan, actually yan, isisave ko yung upuan na yan, pati yung taillight niya. Tatabi ko yan. And also yung shark na tawag yung cowling niya, papunta sa square na headlight. Ayan po, no? And also, papalitan natin ito ng mid-rise na fat bar. Mid-rise fat bar. And yung mga switches, pati yung handlebar, pipilitin natin, siya pa rin ang gamitin. Kasi actually magaganda yung mga ano niya eh. Itong mga lever na ito eh. No? Bahala na kung lever lang lang, pero yung switches hanggat maaari, gusto ko siya pa rin ang gamitin. Para wala na tayong gaanong gagalawin sa wiring niya. No? And also yung odometer, gusto ko man siyang ikabit pa rin pero hindi na siya babagay dahil malaki masyado yung odometer tapos maliit na headlight ang gagamitin natin. Ito for sure puputulin natin kasi pangit eh. Yung ignition key baka siya pa rin gamitin natin. Maglalagay lang ako isang maliit na odometer dito sa gitna. Meron siyang amperahe, no? So, since naglalagay siya ng ampere meter reading, lalagyan ko siya ng voltmeter na lang. Hindi na yung voltmeter. Okay? So, medyo busy lang ako doon. Siguro, bukas makalawa, masisimulan na natin. Ito, ang unang gagawin natin is bibili tayo. Kahit 12N muna, 12N na battery. Kaya naman paikot ito ng 12N. 12N na battery. Tapos magde-dextrose muna tayo or chupon. Tutupunan muna natin itong carburetor para mapaandar natin at malaman natin kung yung mga talon niya sa spark plug ay nandun. Malaking chance na papalit na rin tayo yung spark plug. So, malalaman natin. Engine-wise, napakaganda ng makina. Wala kang makikitang katagas-tagas sa makina. Kaya hanggat maaari ayokong hindi ko to gagalawin. Kung paint, hindi ko rin siya pipinturahan. Siguro mga side cover lang pipinturahan. Ito side cover. Pero ito mga cooling fins, hindi ko gagalawin yan. Linis lang talaga yan. Kasi napakaganda eh. Napakaganda ng makina. Napakalinis. Diba? Wala akong makikita trace sa kulay itim. Ito sigurado papalitan ko sa may start. Pipinturahan ko. Ito rin, pipinturahan ko. So ito lang idadark ko. Pero ito as is yan. Carburetor, pandarin muna natin, then gagawin natin the usual na ginagawa natin kay carburetor na babaklasin lahat, ultimo sa pinakamaliliit na piraso ng karayom or what, i-overhaul natin yan. Ito, sinicheck ko to, yung ano to, air fuel, ano niya, mixture, o yung pang tono, no? Mukhang, ano yung kakailanganin ko dito ng ano, tawag dito, WD-40 or panghinang para mainitan to, bumuka. Okay? Pero hindi, pandarin ko muna, tingnan ko kung may magbi-minor. Kung magbi-minor, bakit natin gagalawin? Hayaan lang muna natin. Kung meron siyang minor, pero nga sa itsura nito, malamang marumi na yung carburetor, no? Huwag naman sana. Kasi, ito maganda to, no? Kompleto. Kailangan natin ng yan, dito tayo madadali. Kasi nakikita ko dito screw at doon Allen wrench, no? So malamang magpapalit din ako ng lahat ng ganito, lahat puro Allen wrench na natin, papalitan na natin. Once nabuksan natin yan, palit na lahat yan. Manifold, naku, napakamahal itong mga manifold na to. Sobrang mahala na. Okay? Itong choke, good, at nandun pa yung choke niya. Choke, di hatak-hatak lang. And also, dapat, kailangan laging may filter. Okay? So, automatic pag inline 4 or 4 na carburetor, lagyan mo ng filter. Okay lang kung mga isang carburetor lang kahit walang filter. Kasi isa lang ilinisan mo. Ito, kailangan maingat ka when it comes to gasolina. Automatic lagyan mo ng filter. Kasi, pag yan bumara, 4 yung, babaklasin mo. Napakahirap at matrabaho. Ito ay yung galing sa ano ba, sa vacuum ba siya? Actually vacuum siya, no? Vacuum drive yung gasolina. Pero hanap tayo ng marami naman suksukan dyan eh. So, vacuum, no? Maganda yan. Mas maganda, actually maganda yung vacuum.
Kasi, pag patay ang makina, hindi bababa yung gasolina, iwas yung overflow. Pero, kung ayos naman kasi yung float mo, eh bakit nag-overflow, di ba? Pero yung purpose yan, maganda to. Magandang may vacuum. Saan natin sasaksak yung vacuum? Maraming butas yan. Hanapan na lang natin lang butas yung manifold. Okay? So yan po mga kaibigan. Dahil nag-uulan na at ang barbecue ay nandun na sa labas. Uulan, so pahinga muna ako. Kasi paggising ko, talagang binira ko na talaga sila ng binira. Dapat walang masayang dahil ito po yung mga checklist. Checklist ako, ang dami ko pang gagawin. Diyos ko po. At ito yung mabait natin kaibigan na si Jack. Si Jack, yan, mabait natin kaibigan yan. So, standby siya, Jack ha. Pero yung bobber mo, isasabay ko sa Rusi ko. So, ibig sabihin, 4 na rim ang bibilihin ko. 4 na chrome. Ayan, so ang nakalagay si Papa Marky, ongoing lahat yan. Organizing, dead na. And, ano pa ba, hub, dead na rin. Ano sa paint job, dead na rin yan. Bukas, rim na tayo. Price na tayo. Kay Sarento Duca, ano ba na-strip? Kay Sarento Duca, na-strip na rin na-strip, nalinisan and napinturahan na rin. Gas tank niya, okay. Hub, malinis na rin. Chassis, malinis na rin. Rayos talaga bukas ito. Rayos. Ang ikakabit ko ay 3.0 lang, 3.0 by 7 para mura lang kasi para mura lang yung gulong. Kasi yung rim naman niya ay 1.6 tsaka manipis ang rim niya. Yung mga nagkalawang na rin yan, pero wala tayong magagawa dyan. Sarento. Okay. Yun lang muna mga kaibigan ang update ni George Bucayo, no? George Bucayo, signing off.